17 taon ng taxi driver si Mang Freddy. Halos 24 oras daw siyang pumapasada para bunuin ang kanilang boundary. Regular customer ng mga taxi girl si Mang Freddy. Pangtanggal pagod pagkatapos daw ng mahabang trabaho. Paano ninyo nalaman nyo na merong mga taxi girl? Ay, dami naman dyan. Di, mupuan lang sila ka nang. Ano sila nga, kuya na sorry, inana. Yeah, dayon, inanara mo. Magpagamit sila. So, sa isang linggo po, ilang beses po kayo kumuha ng taxi girl? Di ko kakuan kung kapila. Mga araw-araw? Kada duty. Ha? Kada duty. Mo sakay sa taxi niya, walang walang pira. Di, Bigyan mo na lang. Sa taxi girl, mga bata pa. Sa club, idara naman na. May edad na. Di po ba kayo naaawa din sa mga? Maawa naman. Pero, sila naman ang para makapira po sila. Hindi lang mga babae ang nagbebenta ng murang laman, kundi pati mga batang lalaki. Paano ka napasok sa ganyang trabaho? Sa barkada. Ano sabi nila sa inyo? Paano nangyari yun? Sa gusto mo bang magkapera? Sabay ka sa akin. Ano daw gagawin? Sa kumuha ka lang ng bayot. Oh, tapos? Lingawan ni mo. Ano yun? Sex kayo? Ganon? Ganun. Tulad ni Hasmin at Junjun, 11 years old lang din si Jerry nang magsimula siya sa ganitong trabaho. Gabi-gabi siyang nakatambay sa mga bar at internet shop para makakuha ng customer. Pag walang-wala na, pati taxi driver, pinapatulan din nila. Service. Yung mga bayot na mga taxi ba? Mga driver na bayot? Bakla. May mga driver na bakla. Tapos binibigyan nyo sila serbisyo? Oo. Sa isang gabi, ilan ang sineserbisyohan mo? Panag sa 4, 5, 2. Yun lang. 500 to 1,000 pesos ang kinikita ni Jerry gabi-gabi sa pagsiservice. Malaking pera na napupunta sa pamilya at sa kanyang bisyo. Ano yung bisyo mo? Rugby. Pero pag nakakuha ka ng pera, saan napupunta yung perang kinikita mo sa service? Kalate sa akin, ang kalate sa aking mama. Nung una raw, tuwang-tuwa pa siya sa malaking perang kanyang nahahawakan. Pero nang lumaon, di na niya ito masikmura. Ang problema, hindi na siya makatigil sa bisyo. Hindi ako makatulog para masaya ako. Para makalimot ko sa akong gawa. Anong nararamdaman mo kapag ginagawa mo yun? Nagagalit sa yung service ko. Bakit ka nagagalit? Di, lain sa akong pagkatao ba? Na lalaki o lalaki. Na nagig-sex. Lihim pa rin daw sa kanyang mga magulang ang ginagawa ni Jerry gabi-gabi. Ang paalam niya, sasama lang daw siya sa fraternity. Sa itsura ni Jerry, tila ba pinatanda na siya ng lansangan. Humpak ang muka, malamlamang mata, parang wala nang natitirang pag-asa. Pero nagulat akong malaman na sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, patuloy na nag-aaral sa eskwelahan ng bata. Nag-aaral ka ba? Oo, si Kanyer. Hanggang ngayon? Oo, Pinaka-paborito? math. Math. Anong grade? Kung may isang bagay na katangi-tangi sa mga bata, ito ay ang kakayahan nilang mangarap. Mangarap sa kabila ng hirap, mangarap sa kabila ng lahat. Matagal nang hinahanapan ng solusyon ang child prostitution sa Cebu. Ang reclamation area sa Mandaue na dating tambayan ng mga taxi girls at cartoon girls, pinailawan na ang bawat kanto. Before, ma'am, kaya siguro very rampant yung activities na yun dito, ma'am. Kasi yung street lights hindi pa masyadong na-establish, ma'am. So, thankful kami, ma'am, sa yung effort ng local government to lessen the criminal activities, ma'am.
Aminado ang mga pulis na di pa tuluyang natatanggal ang child prostitution sa Cebu, pero nabawasan na raw ito. Pero ilang beses mang magpatrolya ang mga pulis, kung may malalim na problema sa tahanan, hindi mauubos ang bata sa lansangan. Hindi naman talaga kasi masusulba ang sa ganun lang nga pagre-raid. Sa pagdadakip o mobile patrol sa pagdadakip lang. Kundi meron talaga intervention na ginagawa. Ang first talaga na may ginagawa talaga is outreach. Pag-reach out sa kanila kay para meron kaming ginagawa o mga street education. Ibang Hasmin ang nakita ko nung araw na iyon sa activity center ng Forge, isang NGO na tumutulong sa mga child sex workers ng Cebu. Dito, hindi sila sex worker, hindi sila kriminal, mga simpleng bata lamang sila. Marunong sumayaw, marunong tumawa, marunong maglaro at mangarap. Hi guys, so let's talk about the circulatory system. If you feel beating of your heart, Tulad ng iba, dati ring taxi girl si Selena. Napabarkada, nawili sa pera, naakit sa mga luho na pwedeng bilhin kapalit ng ilang oras na serbisyo. Nung una lang, natatakot ako kasi nga, baka mabuntis o ano pang mangyayari sa akin. Pero pag tumatagal, medyo gumagana na rin. Nasasanay ka na. Kasi napag-isipan ko na maraming pera, ganun. Kabili ako ng maraming damit. Pero matapos ang 3 taon sa lansangan, nakilala ni Selena ang mga social worker ng Forge. Habang tumatagal kasi yung ginagawa ko yung sex sa mga ibang-ibang lalaki, parang naisip ko na ibibenta ko lang yung sarili ko para lang sa ano. Tapos hindi naman ko nagaganda ng aking sarili. Gusto ko na magbago. palihog maminaw kang sa Nahikayat siyang sumali sa Alternative Learning System, isang programa kung saan tinuturuan ng mga bata ng pagsusulat at pagbabasa. DepEd accredited ito, kaya pwede pa silang bumalik sa formal schooling. Pero hindi lang mga bata ang dapat baguhin, kundi pati ang mga magulang na nagtulak sa kanila sa ganitong gawain. May family intervention din ang naturang NGO. Yun naman talaga ang gusto namin mangyari, na talagang back sa family, back to school. Kasi pwede naman siya matawag na pamilya, pero yun pala ang napupus niya sa prostitusyon. So hindi natin ito matawag na parang pamilya. Nasa 48 na ang mga batang naibabalik sa kani-kanilang mga pamilya ng Forge. Pero para sa mga hindi pa, may shelter ang naturang NGO kung saan sila pwedeng mamalagi. Pagkatapos ng 1 taong pagsali sa mga programa ng Forge, malaki na ang ipinagbago ni Selena ngayon. Papasok na siya sa high school sa Hunyo, bihasa na siya sa pagbabasa at inspirasyon na sa mga kapwa niya bata. Gusto ko talaga maging isang lawyer kasi maraming kabataan na ngayon na katulad ko noon na palaging nasa karsada, naging taxi girl o ano pa man yung masama. So gusto mo maging abogado Yeah, to fight for children? yeah. For the right of many children like me. Kapag pinag-uusapan ng child prostitution, imahe ng batang pinilit sa kasa ang pirming nasa isipan. Pero sa pagkakataong ito, tila nagbago na ang muka ng child prostitution. Wala nang mamasan na naghihigpit, wala nang bugaw na namimilit. Kusang loob na nasa lansangan ng mga bata. Pinabayaan ng tahanan, nilaso ng isipan, ibinugaw ng lipunan. Pero may pag-asa pa ang tulad nila. Kung kaya nating iligtas si Selena, bakit hindi ang mga tulad niya? Ang pista ng Sinulog ang pinakamasaya at pinakamakulay na pagdiriwang sa buong Cebu. Isang taunang pagdiriwang para sa Batang Jesus, ang Santo Niño. Ito ang unang beses na makakapanood ng Sinulog Festival si Hasmin. 13 taon na siya sa Cebu, pero di niya alam na may ganito palang selebrasyon para sa mga tulad niyang bata.
Mahalaga para sa Panginoon ang lahat ng bata at ang sinulog ay pagpapaalala sa kahalagahan ng kamusmusan. Ang panahon kung kailan inosente ang mundo, puno ng halakhak ang bawat yugto, puno ng pangarap ang ating mga puso. Pinatanda man siya ng panahon, si Jasmine ay bata pa rin sa mata ng Panginoon. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.